Ilang araw nang nakatenga sa NAIA mga pasaherong hindi makalipad dahil sa gulo sa Middle East. At live mula sa NAIA Terminal 1, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang sitwasyon dyan ng mga stranded? Alam mo, Jiggy, tama ka. May ilang mga OFW na ilang araw nang nakatambay dito sa OFW Lounge dito sa NAIA. At yung isa nakausap natin, itong si Greg, kinukwento niya sa atin na noong Sabado pa dapat ang flight niya papunta sa Qatar kung saan siya nagtatrabaho. Kaya lang, na-cancel nga ito dahil dun sa gulo sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang kinukwento niya sa atin, napakahirap ng sitwasyon dito dahil mahirap matulog dito. Pero mas magastos naman kung uuwi siya sa kanilang probinsya doon sa Iloilo. May isa pa tayong nakausap, itong si Hilda na papunta naman sa Kuwait. Nung Sabado rin dapat yung kanyang flight. Swerte namang binigyan siya ng kanyang employer ng pambayad sa hotel. Maayos yung kanyang natutulugan. Yun nga lang, napakagastos naman daw ng pagkain. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Yung pagkain namin, umaga lang, doon, free. Umaga, pag tanghali, wala na kaming kain doon. Buti na lang may dala kami na yung galing Davao ng yung noodles. Niluluto namin doon sa hotel. Pagising-gising, ganun po. Paidip-idip lang. Hindi po talaga nakakaligo. Sa ngayon po sir, hindi pa rin po ako makapag-decide kasi kung uuwi po ako ng province, tapos kung maging okay na, sayang lang yung airport. Tapos baka po, for example, on the spot na magkaroon ng flight, mahirap po na may iwan po ng biyahe. Alam mo, Jiggy, kanina may naabutan tayo mga ilang opisyal ng OWA na nandito sa OFW Lounge at sinasabi nila na inaaya na nila o inaalok na nila yung mga stranded OFWs na sumama na sa kanila doon sa accommodation sa inihanda para sa kanila. So, yung ilang mga nandito sumama naman at yung ibang mga natitira ditong mga OFWs na stranded, pinili nilang talagang dito na muna mamalagi dahil sa pag-asa nila na agad rin silang makakaalis papunta sa kanilang mga destinasyon oras na magkaroon na ulit ng mga flights. Jiggy. Siyempre, Gerard, depende din kung gaano kaligtas o bukas na ba yung mga airspace sa mga apektadong bansa na pupuntahan nila. Pero may abiso bang ginagawa yung NAIA tungkol dito sa mga gantong sitwasyon? Tama, Jiggy, nagbibigay naman ng abiso, hindi yung NAIA pero yung bawat airline. Tapos alam mo, Jiggy, may nakuha rin tayong impormasyon kasi na itong Dubai International Airport at saka yung Dubai World Central Airport, nagsimula ng unti-unti na ibalik yung kanilang operasyon. Pero sa ngayon, limited number of flights lamang, konting mga commercial flights lamang at mostly mga special flights lamang ina-accommodate nila. Pero sabi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, magandang indikasyon daw ito na unti-unti na nga nagbabalik sa normal itong mga flight at nakahanda naman daw silang tulungan yung mga pasahero oras na magkaroon na ulit ng mga flights. Pakinggan natin ang sabi ng CAAP tungkol dyan. As of now, wala pa pong indication sa mga affected na countries na magbubukas sila ng mga airspace. Ang nakita nating announcement ngayon ay mga special flights yung pinapayagan nila, pero yung commercial flights po ngayon ay hindi pa available dun sa mga airspace ng mga affected countries. At sa kabuuan, Gerard, gaano karami ang mga canceled na flights? Jiggy, para sa araw na ito ay merong 22 o 23 na canceled flights. Halos kapareho lamang yan ng kahapon. At ito yung mga flights between Manila and several destinations katulad ng Abu Dhabi, ng Dubai, Bahrain, Doha, Riyadh at Kuwait. May mga paabiso na rin ang Philippine Airlines at ang Emirates na may mga flight cancellation sila sa susunod na 2 araw o hanggang sa Thursday. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NAIA Terminal 1. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.